Hallelujah. Once again, happy Sabbath sa ating lahat, mga kapatid, mga kaibigan. Saan mang dako kayo sa mundo, nawa po'y ang gabay ng set-apart spirit or ng banal ng espiritu ay palagi nating mapapakinggan sa ating puso't diwa sa pagpapatuloy nating pamumuhay bilang nasa mortal pa na kalagayan. At sa araw nito, meron na naman tayong pagninilay-nilayan na salita ng ating alayam, ng ating Elohim na ating babalikan. Titingnan natin, pagninilay-nilayan natin kung ito ba ay may mga significant o may kabuluhan sa ating pamumuhay bilang mananampalataya ng ating alayam. Okay. So, babalikan lang natin ang senaryo kung saan ang ating Misaya ay naghahanda na mauumpisahan ang kanyang task, ang kanyang mga gawain na sinugo ng Ama sa kanya dito sa mundo. Kung ating alalahanin, kung ating babalikan ang preparation ng Messiah before he was doing his ministry, nagkaroon muna siya ng intimate preparation, intimate connection to the Father sa pamamagitan ng pag-aayuno. Inihanda niya ang kanyang katawang lupa, ang kanyang espiritu, ang kanyang buong pagkatao. Dahil alam niya na ang kanyang kakarapin ay hindi basta-basta. Mabigat ang task, ang gawain na naiatang sa kanyang balikat na tinanggap niya ang sugo ng Ama sa kanya. Okay. So, dito sa Luke chapter 4, verse 1. Okay. Luke chapter 4. Babasahin ko muna sa English version, mga kapatid. Ito ang nasusulat. And Jehoshua, full of the Holy Spirit, returned from the Jordan and was led by the Spirit in the wilderness for 40 days, being tempted by the devil. And he ate nothing during those days, and when they were ended, he was hungry. The devil said to him, "If you are the Son of Elohim, command the stone to become bread." And Jehoshua answered him, "It is written, man shall not live by bread alone." And the devil took him up and showed him all the kingdoms of the world in a moment of time, and said to him, "To you I will give all this authority and their glory, for it has been delivered to me, and I give it to whom I will. If you then will worship me, it will all be yours." And Joshua answered him, "It is written, you shall worship Yahweh your Elohim, and him only shall you serve." Verse 9. And he took him to Jerusalem and set him on the pinnacle of the temple and said to him, "If you are the Son of Elohim, throw yourself down from here. For it is written, he will command his angels concerning you, to guard you, and on their hands they will bear you up, lest you strike your foot against a stone." And Jehoshua answered him, "It is said, you shall not put
Jehovah your Elohim to the test. And when the devil had ended every temptation, he departed from him until an opportune time. Okay. So, karamihan sa atin, siguro mga kapatid, lalong-lalo na ang mga nagbabasa ng kasulatan or nanggagaling sa sikta ng Christianity, alam na alam ang istorya nito. Ngunit sa pagkakataong ito mga kapatid, meron tayong ibibigay na ibang pananaw, or magbibigay tayo ng dagdag na kaalaman man o dagdag na aalamin. Although alam na natin that the adversary, or in the Greek translation, ang tempter dito, ginawa nilang, sa kanilang translation ay Diablo. Although meron siyang malapit na yung pagkakahalintulad from the Hebrew translation kung sino ang tempter, dahil sa Hebrew, from Hebrew to English, ang tempter ay nabigyan ng titulo na Shining One, kumikislap. Okay. Bagay o isang katauhang kumikislap. Yun ang kahulugan ng tempter from the Hebrew text. Okay. Babalikan natin ang senaryo sa Garden of Eden. Kung sino ang tempter ni Eve. Di po ba ang nakalagay na titulo ng tempter doon sa Garden of Eden kay Eve, ginawa nilang serpent. Okay? Snake. At yun ang pagkakaalam natin mula ng ako mismo, mula nang ako'y bata pa. Yun ang nalalaman ko, yun ang napapakinggan ko sa aking mga magulang, sa aking mga kaibigan, sa aking mga kasamahan sa simbahan ng pinakamalaking sikta dito sa Oper o so-called Philippines. Nung ako'y nagiging born again Christian, ganun pa din ang aking pagkakaunawa at nalalaman na ang tempter ay isang serpent, ahas. Sa translation na meron tayo ngayon at namamayagpag sa buong Christianity na translation from the Greek translation. Okay. Shining One. Shining One ang nakalagay na translation from the Hebrew, ang titulo ng tempter. Okay. Kaya nga
nung tayo ay nabuksan sa pananampalatayang ito, sa kamalayang ito, bumabalik sa aking isipan ang katanungan noon, matagal na katanungan na namumuo sa aking isipan, na kung ang tempter ni Eve, ang manunukso kay Eve ay isang serpente, isang ahas na nagsasalita, hindi po ba nakakatakot ang ganong senaryo? O sasabihin na naman ng iba, ay hindi matatakot si Eve dahil kasama na nila yun at yung mga hayop noon ay mababait pa, hindi pa aggressive. Ngunit dahil nga ang ating kaisipan bilang bata, kung tayo nakakita ng ahas, hindi magdadalawang isip tayo na matatakot, tatakbo, lalong-lalo na kung ito ay magsasalita, di ba? At hanggang ngayon, kung may aso, kahit na kung anumang hayop na nagsasalita sa atin, di ba tayo matatakot? Anyway, tingnan nyo mga kaibigan, mga kapatid. Dahil nga sa tinatawag na corruption sa kasulatan, karamihan sa mga tao sa mundo na nagbabasa, naniniwala sa tinatawag na Biblia, ang kanilang pinaniniwalaang tempter ni Eve ay isang serpent. Okay. Noon man ay hindi na tayo uusisa. Tumatanggap lang tayo kung ano man ang salita ng ating mga church leaders, kung ano man ang kanilang sermon, kung ano man ang kanilang mga itinuturo, yun ang pinaniniwalaan na rin natin. Hindi na tayo nagsasaliksik, hindi na tayo nananaliksik sa mga bagay-bagay na malaki ang importansya bilang mananampalataya. Bakit natin nasabi ito, mga kapatid, na nandito naman tayo sa bagong tipan na tinatawag sa panahon ni Misaya, sa kanyang pagsubok sa kanyang panahon ng kanyang pagtukso sa kanya ng tagatukso, the tempter. Bakit natin nabalikan ang senaryong iyon? Bakit natin nabalikan iyon? Dahil ang Misaya mismo nagsasabi doon sa mga Pariseo na nagke-claim na they are descendants of Abraham. Mga hanay sila, mga anak sila ni Abraham. Di ba sinasabihan sila ng Misaya na, no? Hindi. Dahil kung kayo pa ay mga descendant ni Abraham, kayo pa ang mga hanay ni Abraham, bakit kayo galit sa akin? Bakit pinaplanuhan nyo akong patayin? Dahil nga kayo'y hindi kahanay ni Abraham, kahanay kayo, ang mga anak kayo sa inyong ama na mulat sa pool, ama ng kasinungalingan.
ama ng murderer. So hindi natin, mga kapatid, nakikita ang mga senaryong pinatutungkulan ng Messiah noon when we are and nung tayo'y nasa mundo ng Christianity pa. Hindi na natin na itanong. Although sa akin, mga kapatid, personally, matagal ko na talagang tinatanong at pinagdidipatihan ng maraming pastors, ng maraming mga ministers, pari, lahat ng mga nagbabasa sa Biblia. Pinagdidibatihan kung sino ba ang napapangasawa ni Cain. Bakit nabanggit na naman natin si Cain? Di ba si Cain ay anak ni Eve? Okay, di ba? Dahil ang paniniwala natin ay si Adan at saka si Eve, ang pinangalanan dito sa chapter 2 ng Genesis na ginawa ng Creator na from the mud, from the earth, from the ground, galing sa lupa. Ito lang ang ito lang ang alam nating ginawa na tao ng Elohim. Kaya maraming pinagdidibatihan, maraming debate ang nangyayari kung saan nanggaling ang napapangasawa ni Cain, na sila lang naman ni Abel, dalawa ang anak ni Adan at saka ni Eve sa panahong iyon. Maraming mga scholars na nagsasabing hindi, merong anak na babae, mga anak na babae si Adan at saka si Eve. Hindi lang naisulat ang kanilang mga pangalan dito sa Biblia dahil hindi masyadong mahalaga ang mga pangalan ng mga babae sa kultura ng mga Hebreo. Oh, ganun ba? Maraming nagdidebate dyan. Bakit daw si Ruth na ilathada sa Biblia? Maraming mga kababaihan pa dito na inilathala sa Biblia kung hindi man importante ang babae. Di ba? Marami pang nagsasabi na kalaunan na lang yun sa new generation ng mga Israelites. Hindi yata patas. Kung yun man ang magiging argumento ng isang individual o ng group of people, hindi yata patas kung ganong argumento. Kung bakit ganun ang nangyayari, dahil nakasilid lamang ang ating mga pananaw at nakatutok lamang ang ating mga pananaw doon sa creation na sinasabi ng karamihan na yung creation ng chapter 1 verse 26 and 27 ng Creator sa tao ay yun na din mismo ang creation ng Creator sa chapter 2 ng Genesis. Hindi na tayo nagdidig. Bakit natin binalikan ang mga ito, mga kapatid, mga kaibigan, ng ating binabasa ngayon? Ang ating tinatapik ngayon ay ang temptation ng Messiah sa kanyang kapanahonan. Dahil hindi natin mabatid, meron tayong, di ba, nasasabi natin, mga kapatid, kanina, na meron tayong idagdag na kaalaman na maaaring magbibigay ng panibagong pagbukas ng kaalaman ng ninuman dito na makakakita, makakarinig sa ating video.
Although ang iba natin mga kapatiran ay alam na siguro ang istoryang ito. Ngunit ipapaalala lang natin muli na kung anuman ang pattern, anuman ang gawain ng adversary in general term sa oposisyon ng ating Creator, yun pa din ang kanyang gawain hanggang ngayon. Tingnan nyo, may pattern talaga ang tempter, may pattern talaga ang adversary how to tempt a man. Baka sasabihin nyo, tao ba ang Misaya? Tao ba ang Misaya? Hindi naman siya tao. Hindi tao ang Misaya sa pagkakataong bumaba siya dito sa lupa. Nagiging tao siya. Okay? Tao ang Misaya at nagkatawang lupa nung siya ay pumarito sa mundo upang magampanan niya ang task. 'Di ba ang kanyang task is to save and seek the lost. Yung mga nawawalang tupa ni Israel at ng mga hintil. Hindi magagawa ng ating Misaya ang pagsalba sa sangkatauhan kung hindi siya magiging katulad nila, katulad natin. Hindi maisasalba ang sangkatauhan kung hindi maiaalay ang dugo ng kapariho ng tao. So kaya, babalik tayo mga kapatid. Ang senaryo, so mga kapatid, kung titingnan natin ang pattern ng adversary, ng oposisyon, how they destroy the mankind from the first creation, man creation, hanggat kay Eve at hanggang sa pangalawang Adam na ginawa ng ating Creator. Ang pattern na yun ay magkakahalintulad. Tingnan nyo. In Genesis chapter 1 verse 26, ang sabi ng Ama, ng Creator, let us make man in our image and after our likeness. So ginawa niya ang tao sa Genesis chapter 1 by his own image, after his likeness. Ibig sabihin, kahalintulad. Figures, authority. 'Di ba ang sabi ng Ama, ang sabi ng Creator, go to the world and multiply. Domain the world. Pamahalaan ninyo ang mundo. Kung titingnan natin ang paggawa niya, yung creation niya sa chapter 2, doon sa pinangalan ng Adan at saka Eva, hindi sabay. Sa chapter 1, sabay ang kanyang paggawa. Tingnan nyo mga kapatid, mga kaibigan, sa inyong mga Biblia. Ang Genesis chapter 1, sa paggawa niya sa tao, sabay niyang ginawa. Male and female. Pagdating sa chapter 2,
unang ginawa si Adan. May nagiging buhay na kaluluwa na si Adan. Bago pa niya ginawa ang babae. At saan kinuha? Sa tadyang. Sa chapter 1, meron ba? Sinasabi ng karamihan, lalong-lalo na sa Christian world, na yung creation ng Genesis 1 ay yung ang creation ng chapter 2 ay elaboration sa paggawa ng chapter ng tao sa chapter 1. Are you sure? Yun ang aking katanungan mula pa noon. Anyway, para sa ibang mga na nakakaalam na nito, hayaan nyo muna ako, mga kapatid, mga kaibigan, na may elaborate ito ng bahagya, ng konti para sa ating mga kaibigan na makakapanood na hindi pa nila nakikita ang ganitong senaryo. Okay, mabalik tayo sa temptation ni Eve. Ano ang kanyang sinasalita doon sa tempter? Sinabihan ba niya ng kung ano-anong salita si Eve? Hindi naman. Tinanong lang niya si Eve kung totoo ba, diba? Kung totoo bang hindi sila pwedeng kakain sa mga pagkain na nasa tanaman, nasa sa garden. I mean, okay. Inertirte ni Eve ang nagtatanong sa kanya, dahil ang nagtatanong naman sa kanya ay malamang hindi yon serpent, kundi kapigyor niya, kahalintulad niya. May malalim pang topic patungkol dito na sa ibang video na natin ito iti-take up. Ang gusto lang nating ipapakita dito, mga kapatid, mga kaibigan, ay yung pattern ng temptation na ginawa ng adversary. Doon sa panahon ni Eve, ang tempter ay nagpapakita kay Eve ng kaparihong senaryo na kanyang ginawa sa Misaya. Nakakapariho. Diba sabi ng tempter, hindi ba talaga kayo pwedeng kumain ito? Diba? Ang sagot ni dito nagkakaiba ang sagot. Paano inihandle ni Eve ang temptation sa kanya, at paano hinandle ng Misaya ang temptation na ginawa ng tempter. Diba? Ang sabi ni Eve ay pwede naman kaming makakakain sa mga bunga, maliban lang yang isa na nasa sa gitna, dahil kahit nga sa paghipo lang hindi kami pwede. Tingnan nyo kung ano ang kaibahan ng pagkuha ng salita ng sugo or ng utos ng Ama sa tao. Ang sabi niya sa lalaki, kay Adan na tinatawag, pwede kayong kakain sa lahat maliban lang sa isang puno sa gitna, yung tree of
knowledge. Knowledge of good and evil. Dahil sa panahon na kayo'y kakain yan, kayo'y mamamatay. Paano ang pag-quote, ang pagkuha, ang pagbigkas, pagbigay ni Eve doon sa tempter na nagsasabi sa kanya? Paano sinasabi ni Eve? Sinabi ba niya ang eksaktong salita ng ating Elohim, ng ating alahayam sa kanyang instruction? Hindi. Hindi niya naibigay ang eksaktong word. Bagkus, dinagdagan niya. Ang sabi lang naman ng ating may likha, ng Ama, sa kanila, o sa kay Adan, sa lalaki, na makakain kayo sa lahat, maliban lang dito. Walang sinabi ang Ama na kahit sa paghipo. Ngayon, nung nakita, napakinggan ng tempter na si Eve ay kulang sa kaalaman. Kulang sa kaalaman. Kaya siya'y napapahamak, nadadala siya sa mga salita ng tempter. Ito ang ating ibig ipapaalala sa atin, mga kapatid. Kailangan nating magiging yung sigurado. Magiging sigurado tayo sa pangako ng ating Ama. Magiging sigurado tayo sa mga iniutos ng ating Ama na hindi natin po pwedeng dagdagan o bawasan dahil lang sa kagustuhan ng ating laman o dahil lang sa self-serving, dahil lang sa tinatawag na sariling katalinuhan. Marami tayong medyo marami na tayong na-encounter ng mga tao na magaling, nagmamagaling, lalong-lalo na sa kasulatan. They interpreted the Holy Scripture in their own knowledge. Kaya nga, kahit sa simpleng dietary law, giniba nila dahil sa kagustuhan ng kanilang pansariling kapakanan. Kagustuhan kumain ng kung ano man ang gusto. Imbis na ipinagbawal ng Ama, di ba? Pinagbawal ng Ama kay Eve at saka kay Adan. Huwag niyong kainin dahil kayo'y mamamatay pag, di ba? Sa oras, sa araw na kakain kayo niyan, mamamatay kayo. Di po ba? Pag nagbawal ang Ama, kapahamakan. Pag nagbawal ang Ama, kapahamakan kung tayo ay susuway. Pag nagbawal ang Ama, kung tayo ay susunod, kabutihan naman. Simple lang, di ba? Pagkain din ang inaalok. Pagkain din ang dahilan kung bakit nagkasala si Eve at Adan. Bago pa ang pagdating ng Misaya, pagkain din ang ikinabagsak ni Esau. Tingnan niyo mga kapatid, ha? Pagkain din ang ikinabagsak ni Esau. Ano ang ino-offer ni Jacob? Ni Jacob kay Esau? Pagkain. Simpleng lugaw lang. Dahil gutom na si Esau galing sa pangangaso. Ibinigay niya ang kanyang authority. Ganon din kay Eve. Ibinigay din nila ang kanilang authority.
to secure the garden, to secure the management. Hallelujah. Sa panahon ng Misaya, ano ang ino-offer ng tempter first? Pagkain lang din. Dahil alam niya na ang Misaya ay naka-fasting ng 40 days and 40 nights, pagkain din ang kanyang ino-offer. Sabi niya, di ba? Sabi niya, kung ikaw ay anak ng Elohim, kung ikaw ang anak ng Alahayam, gawin mong tinapay, gawin mong sinabi sa kanya, yamang ikaw ang anak ng Alahayam, sabihin mo sa batong ito na maging tinapay. Pagkain. Dahil alam niya kumakalam na ang tiyan ng Misaya. Pero how the Messiah react? Paano inihahandle ng Messiah ang tempter? Magkaiba sila ni Adan, ni Eve, ng approach. Ang approach ng tempter na tinatawag sa Greek translation na diablo, magkapareho lang ang approach, but ang tinetempt si Eve, iba ang kanyang pag-react, iba ang kanyang pag-handle. Although he quoted the law or the command, babala, utos, amen. Although kinuha niya ang utos ng ama, ngunit dinagdagan niya, nakulangan sa kalaman ng babae. Kaya sabi ng isang propeta dito sa kasulatan, sa pamamagitan ng isang propeta, amen, ang sinabi ng ama sa pamamagitan ng isang propeta, my people are perished because of lack of knowledge. Ang aking mga tao ay napapahamak dahil sa kakulangan ng kaalaman. Saan kaalaman? Walang ibang kaalaman kundi ang salita ng ating Alahayam, ng ating Elohim. Siya mismo ang kaalaman. Kung ano ang kanyang sinasalita. Tingnan nyo ang sagot ng ating Misaya. Kinokot niya ang sinasabi ng ama doon kina Moses. Okay? Sumagot ang Misaya sa tempter. Nasusulat in verse 4, hindi lamang sa tinapay mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita ng Elohim. Yan mismo, yan eksakto ang sinasabi ng ama doon kina Moses sa Book of Deuteronomy. Walang dinagdag, walang binawas ang Misaya. Sumagot pa ba? Nag-argue pa ba ang tempter sa ganong sitwasyon, sa yung senaryo, sa pagkain? Hindi na. Pero doon sa kay Eve, dahil dinagdagan ni Eve, doon siya tinira ng tempter. Di ba sinabi ng tempter, ay hindi kayo mamamatay. Pagkus, kung kumain kayo niyan, magiging katulad kayo ng Elohim. Magiging katulad kayo ng Alahayam. Nagsisinungaling ba ang tempter doon sa pagkasabi niya kay Eve ng ganon? Hindi. Mas
kinuha ng tempter ang eksaktong senaryo ng pagkasabi ng ating Creator na ang tao ay ginawa niya na kalimtulad niya. Dahil experience mismo ng tempter yun galing sa ating alaya. Because she was created by the Creator, by the image of the Creator, and after His likeness. Mas accurate ang binigay na salita ng tempter doon kay Eve kaysa binigay na argumento ni Eve doon sa tempter. Anong sinabi ng Misaya sa isang banda? Be humble like a dove, but be wiser than the serpent. Yun dapat dahil wise ang Shining One, dahil meron siyang kakayahan, dahil she was created by the image of the Creator. May kakayahan siya, may authority siya. Bakit? Nasasabi natin yun, di ba sinabihan sa first creation, ang first creation doon sa Genesis 1, sinabihan sila ng ating Misaya. May sugo doon, may command doon ng ating Creator. Go to the world and multiply, domain the earth. Paano mo idodomain ang earth kung wala kang kakayanan, wala kang pangyarihan? Di ba? How to subdue, how to operate, how to manage a place or a kingdom or a city or a barangay without power. Di ba? How to domain if you have not the power. Kung wala kang kakayahan. Ha? Kaya nasabdiw niya si Eve. Kaya nasusukol niya si Eve. Ayun. Kumain dahil sa pagkain. Sa ipinagbabawal na pagkain ng Ama. They disobeyed the commandments of the Creator. Dito, sa senaryo, balik tayo kay Esau. Nawalan siya ng authority. Dahil ibinigay niya. Sabi pa niya, nung nag-argue na siya, nung nahimasmasa na siya, nung ginawa na ang succession sa leadership ni Isaac, imbis na si Esau kay Jacob. Di ba? Nagalit si Esau. Bakit daw siya binitray? Napaloko siya Di ba? Di ba? Siya ang napaloko. Di ba? Anong sabi ni Jacob? Meron akong ginawa ditong pagkain. Makakakain ka lang nito kung ibigay mo sa akin ang iyong authority bilang tagapagmana as an elder. Si Esau, nagutom, hindi na nag-iisip beyond.
Ganun ang tao eh. Palagi ang tinitingnan ng tao ay ang ngayon. Mabuhay lang ako sa araw na ito. Bahala na. Di ba? Masisidlan lang ang nagkakalam kong tiyan. Bahala na. Kakainin ko ito ako sa gusto ko. Bahala sila. Nililinisan naman ang lahat. Sa pagkain ni Eve at ni Adan sa pinagbabawal na pagkain, wala bang consequences? Dahil ang ating Ama ay pag-ibig. Dahil ang ating Ama ay pag-ibig, binigay ng Ama ang kanilang kalayaan. Naibigay naman talaga ang free will. What I mean is, okay, decision mo yun eh. Decision mo yun. But face the consequences, because every law, lahat ng mga utos ay may kaakibat na parusa. Mapagmahal, mapag-ibig ang ating Ama. Dahil nga sa malaki niyang pag-ibig, He makes a remedy. He made another way upang maibalik niya sa original na disenyo ang tao. So, kailangan lang nating sumunod. We must be an obedient servant. Nakikita niyo ba ang pattern ng tempter kung ano? So kailangan lang nating mapagmatsyag. Sabi nga ni Peter, be sober-minded, because the devil or the shining one is roaring like a lion, waiting to someone to devour. But ano ang sinabi sa kasunod na verse? Ang sinabi ni Pedro, sabi niya, but resist him, be steadfast on your ground, on your faith. Kailangang magpakatatag kayo sa inyong pananampalataya. Resist him. Yun ang ginawa ng Mesaya. Malumanay na approach sa resistment. Nagtatagisan sila ng salita ng ating Creator. Sabi ng Mesaya, susulat, hindi lamang sa tinapay mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita ng Elohim. Bakit? Hindi mamamatay, hindi magkakaroon ng kamatayan ang tao kung siya'y hindi kumain sa ipinagbabawal ng Ama. Ibig sabihin, yung obedience, yung pagsunod sa salita niya. Kung hindi na-tempt, kung sumunod lang si Eve sa salita ng ating Elohim, diba? Ang salita ng Elohim ay buhay. Ito mismo ang sinabi ng Mesaya, ang kanyang kinukot, ang kanyang sinasabi. Ang salita ng Elohim ay buhay. O di kung sumunod si Eve,
Hindi mamamatay ang tao. Hindi sila mamamatay. Man shall not live by bread alone, but on every word comes from the mouth of Elohim. May kamatayan ba ang tao? Wala sana. Kung hindi siya kumain sa ipinagbabawal. Kaya ang kanyang salita ay buhay. Okay? Hindi sa tinapay lamang mabuhay ang tao. Ito ang simpleng lohiko. Simple logic. Diba tayong tao, masasabi na natin na tayong tao ay may dual personality. Makalaman at maka-spiritual. Kailangan natin maintindihan ito. Kaya, tingnan nyo. Dinala siya ng diablo sa isang mataas na bundok. Ipinakita sa kanya ang lahat ng mga paghahari sa sanlibutan sa sandaling panahon. Sinabi ng Shining One ng diablo sa kanya, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng kapamahalaang ito at ang kanilang kaluwalhatian sapagkat ibinigay na ito sa akin at ibibigay ko ito kung kanino ko naisin. Nagmamagaling ba ang tempter? Nagsisinungaling ba ang tempter sa pagkasabi niya dito sa Misaya? Yung ino-offer niya ang kaharian ng mundo? Hindi. Pero ang naririnig ko noon ng mga sermon, dahil he is the father of lies, lahat ng kanyang sinasabi ay lies. Hindi. Nagsisinungaling ba siya nung pagkasabi niya, ibibigay ko, ang kapamahalang ito, sapagkat ibinigay na ito sa akin? Yung sinabi niya, ibibigay ko ito sa iyo dahil ito'y naibigay na sa akin. Nagsisinungaling ba siya? Hindi. Yun mismo ang kanyang natanggap dahil ibinigay ng Elohim yun. Domain the earth. Have authority. Pamahalaan nyo ang mundo. May hint na ba kayo? May clue na ba kayo kung sino ang tempter? Ang pagkakaalam natin mula pa ng mga bata pa tayo ay si Lucifer, si Satanas. Sino kaya si Satanas? Sino kaya si Lucifer? Ating napag-alaman mula pa ng tayo mga bata pa. May mababasa ba tayo sa kasulatan na binigyan ng authority to domain the earth? Si Lucifer o si Satanas? May mababasa ba tayo mga kaibigan, mga kapatid, sa kasulatan? Just think of it. Kung sino ang binigyan ng Elohim, ng ating alahayam, ng authority to domain the earth. At sino ang nagsasalita dito? Sino ang tempter na nagsasabi dito na ibibigay ko sa iyo ang lahat ng kapamahalaang ito at ang kanilang kaluwalhatian sapagkat ibinigay na ito sa akin at ibibigay ko ito kung kanino ko naisin. May napipicture out na ba kayo mga kapatid, mga kaibigan? Who domain the authority of this world? Hallelujah. Nag-argue ba
Sinabi ba, di ba ang Misaya talagang napakaprangka niya. Pero dito, inargue ba? Inupos niya ba ang tempter na sinabi niya, hoy, sinungaling ka. Hindi sa iyo ang mundo, sa aking ama. Dahil ang aking ama ang gumawa nito. Yun ba ang sagot ng Misaya? Di ba ang sinagot lang ng Misaya ay yung kondisyon na ibinigay ng tempter sa kanya? Yung sinabi ng tempter sa kanya, ibibigay ko ito kung sino ang nais kong pagbigyan nito. Kung ikaw ay sasamba sa akin, ang lahat ng ito ay magiging sayo. Hala, tingnan niyo mga kapatid. The offer of the world, the offer of the prince of this world. Ano? Fame. Karangyaan sa mundong ito. Ibibigay niya ang kaharian sa iyo. Ang karangyaan, ang kapamahalaan ng mortalidad sa mundong ibabaw nito dahil may kapangyarihan siyang ibigay ito sa iyo. Kung ikay sasamba sa kanya. Pero ano ang sagot ng Misaya? Lumayo ka, Satanas. Dito, Dito, sa translation ito, sinabi, Satanas ang naibigay, di ba? Lumayo ka sa akin, Satanas. Ito ay sapagkat nasusulat, dapat mong sambahin si Yahuwah mong alahayam, at siya lamang ang dapat mong paglingkuran. Ano ang sinagot ng Misaya? Kautusan pa rin ang sinagot ng Misaya. Kautusan pa rin. Doon pa rin kinukot ng Misaya sa salita ng Ama. Man does not live by bread alone, but on every word that comes from the mouth of Elohim. Doon pa rin niya sinagot ang tempter. Hindi siya nag-argue sa tempter, hindi niya sinasabing, hoy, sinungaling ka, hindi sa iyo ito, hindi ka ang tagapamahala nito, hindi ka ang nagmamayari nito. Inargue? Hindi. Dahil alam ng Misaya ang totoo, ang katotohanan, na naibigay nga ang dominion sa kaharian ng mundo sa tempter. Naibigay. Laban bawi ba ang Ama sa kanyang mga salita? Hindi. Yun ang tatandaan natin, mga kapatid. Kung meron man siyang gagawing remedy, kung meron man siyang gagawing yung term ng mga lawmakers, nakalimutan ko tuloy. Kung may pagbabago man siyang gagawin, hindi niya babawian ang kanyang unang mga sinasalita, kundi remedy ang kanyang gagawin. Kaya mga kapatid, kailangan nating mapagmatsyag, kailangan nating maintindihan mismo ang kanyang salita, ang kanyang mga inuutos, dahil ang kanyang utos ay buhay. The Torah of our Elohim is life. Hallelujah. Alam nyo ba na ang tempter ay maalam din sa kasulatan? No. Sa susunod na temptation, di ba sinabi niya sa Misaya, tumulan ka galing dito sa taas. Dahil nasusulat naman kung ikaw ay anak ng Elohim, tumalon ka mula dito. Dahil nasusulat, ang kinukote ng tempter ay ang Psalms 91.
Maalam, maalam ang tempter sa salita ng Elohim. Bakit? She was made by the image of Elohim, after His likeness. Diba? But the second creation is the weaker one. Mahinang klase, mahinang nilalang, kumbaga. Kaya nga sinisiklod muna sa Garden of Eden para magiging para mamulda, para magiging strong kalaunan pag ito'y susunod sa utos ng Ama. Na-fail umpisa pa lang. Kaya nagiging weaker tayo ngayon na descendants of second creation. Weaker tayo. But our Heavenly Father makes a remedy. Gumawa siya ng paraan upang maibalik niya sa original niyang plano, sa original niyang disenyo. So we must resist the tempter. We must resist him, and he will flee from us if we are stand on the ground, if we have stand on our faith to our Creator, to the Almighty Abba Yahuwah. Through our Messiah na nagtuturo sa atin paano sundin ang Ama, yun ang gawin natin. Dito, tinuruan niya tayo, pinakita niya sa atin how to resist the tempter, how to resist the devil. Diba? Sinagot siya. Diba? Sinagot niya ang tempter sa katapusan ng sinabi nung nag-quote na ng salita ng alahayam ang tempter. Sinagot din siya ng salita din mismo, ng utos din mismo. So ano din ang sinagot ng Messiah? Salita pa din, utos pa din ng Ama ang kanyang sinagot. Sabi niya, sinagot ng Messiah, nasusulat, huwag mong tuksuhin ang Yahuwah mong alahayam. Utos pa rin yan ng Ama. Huwag kayong sasamba ng ibang sambahin maliban sa akin. And who is the Messiah? He is the representation of the Almighty Father. Kaya nga, he stand his faith. He stand on his ground, on his authority na binigay ng Ama. You are my representation of this world. Yun din ang gagawin natin, mga kapatid. Yun din ang gagawin natin. Kailangang alamin natin kung sino tayo. Kung alam natin na tayo anak ng alahayam, kung tayo'y o kung napag-alamanan natin na tayo ay nakabalik na sa kanlungan ng ating Ama sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa ating Messiah, sa kanyang ipinadala. So we both by the blood of the Messiah na. So ngayon, kung alam na natin ang ating standing, that we are the descendants of our Heavenly Father through our Messiah, gayahin natin ang ginawa ng Messiah. We must stand on our faith. Tayuan natin kung sino tayo. Alam ng tempter, alam ng diablo, alam ng oposisyon sino tayo, kung tayo'y tatayo, kung sino tayong anak, kung sino tayong lipi. Hopefully, mga kapatid, nakapagbigay na naman tayo ng paalala at encouragement sa ating lahat. Kung meron man kayong mga katanungan, mga kapatid, mga kaibigan, sumulat lang kayo. Mag-comments lang kayo sa comment section sa video ito. Once again, happy Sabbath and
hopefully, may natututunan po tayo sa ating talakayan. Ayun. Baruch atah. Shalom, mga kapatid. I love you.